So hi guys, welcome po ulit sa aking channel, Kadiskarte Mo TV. So sa video ito, tayo po ay magre-repair or magsi-system reprocessing ng isang single door frosting type na American Home na refrigerator. So yung magiging content natin mga Kadiskarte is step by step, i-share ko sa inyo kung paano o yung ginagawa ko na pag-system reprocessing. So guys, ito po yung ating mga tools na kakailanganin sa pag-system reprocessing. So unang-una, ito po yung ating vacuum pump. So yan, yung compressor po yan ng air conditioner. Pwede po kayong gumawa ng ganito guys pag wala pa kayong sariling vacuum. Okay, so ito po yung ating manifold gauge. Yan po yung ating manifold gauge. Ito po yung ating refrigerant 134A, Freon. Okay, so ito po yung ating map gas. Ito po yung ating torch guys, yan o. So, in case lang naman guys na medyo malangis yung system, in case lang, ito po yung ating pang flashing. Okay, mura lang yan. Ayan o. Yan. Tapos, ito po yung ating oil. So, in case lang din naman na nakasip-sip ng oil yung compressor, ito po yung ating pang pamalit. So, flux. Ito po yung ating flux. Okay, silver rod. Boral. Okay, tapos ito po yung ating improvised na flashing, pang flashing. Ayan o. Okay, so meron din po tayo dito filter dryer. Yan po yung ating filter dryer na gagamitin. Ito aluminum rod in case may butas sa evaporator. Ito po yung ating silver rod. Yan. Tapos ito rin po yung ating pinch off tool. Mamaya gagamitin natin to. At yung pangkat ng capillary tube. Yan, yung maliliit na butas. Yan. So guys, yan po yung ating mga tools na gagamitin. So samahan nyo ako guys para i-share ko sa inyo yung pag-system reprocessing tutorial. So ayan guys, start na natin ayusin yung refrigerator na ito. Okay, so yung first kong gagawin is check ko kung umaandar yung kanyang motor compressor. Bakit uunahin ko yung motor compressor guys? Kasi once na umandar to guys, tapos hindi siya lumamig, ibig sabihin dalawa lang po yung rason nun. Okay, either walang freon or di naman kaya merong problema yung kanyang motor compressor. Okay, at the same time, once kasi umandar na yung kanyang motor compressor guys, ibig sabihin, buo po yung kanyang electrical section. Okay yung kanyang relay, yung overload protector, at yung kanyang thermostat. Okay, so isaksak natin. Plug natin. Tapos, naglagay na rin ako ng clamp meter guys para makita nyo na umandar talaga yung kanyang compressor. Yan, sinet ko siya sa ampere. Yan. So, yung isang line, ipinag ko dyan. Okay, yan. Isang line lang yung... Yan. Tapos, plug natin mga kadiskarte. Yan, nag-loose lang. Yan, so, yan, mayroon ng reading guys, oh. Yan, so, paparinig ko sa inyo. Mandar din. Yan, so, mandar na yung kanyang motor compressor. So, next kong gagawin is check ko kung meron pang refrigerant or freon dito sa kanyang system. Okay, so, hawakan ko yung kanyang discharge line. Hawakan ko to kung mainit. Dapat mainit to guys. Kasi yung refrigerant, pag kinompress ng compressor, nagiging high temp yan. So, pag walang init dito, alam nyo na. Ibig sabihin, wala tong kinocompress na refrigerant. Yan. Check din natin yung evaporator syempre. Check natin. Yan o. So, parang may bumubulwak. Yan. Siguro oil yon. So, hindi rin ito lumalamig. Dito ko hawakan kasi ito yung entrada ng refrigerant. Wala. Kahit konting lamig yan. Okay. So, ayun guys, na-identify natin yung dahilan ng hindi pang lamig ng refrigerator na ito. Okay, so magko-conclude na ako na wala itong refrigerant or freon kasi nga wala man lang pagbabago sa temperature dito sa kanyang discharge line. So, ayan guys, pasensya na kayo, ano? Medyo marami lang talaga akong nasasabi. Kasi ang akin lang, gusto kong i-share sa inyo yung aking nalalaman. Para sa inyo to guys. Para at least, pagka alam nyo mag-repair ng refrigerator, mag-system reprocess, yun, meron kayong pangkabuhayan. Okay? So, kung ako sa inyo guys, tapusin nyo at i-analyze nyo yung aking mga sinasabi. Kung meron man akong mali or yung kulang, i-search nyo na guys. No? Kasi marami namang mga YouTube channel na nagde-demo, nagpapakita yung
sa pag-system reprocessing. So pagka may mga katanungan kayo guys, pwede kayong mag-comment, mag-drop ng comment sa ating section at susubukan natin lahat na mag-reply sa inyong mga comment. Okay? So ayan, so balik tayo guys sa ating topic. So ayan guys, nalaman natin na wala na itong Freon. So kung walang Freon o walang refrigerant, ibig sabihin yan merong internal leak. Okay? So mawawala lang yung Freon or refrigerant kung meron siyang butas na lalabasan. Okay? So yung leak, dalawa lang yung location yan guys, sa kanyang high side at sa kanyang low side. Kung paano kita trace yung leak guys, tuturo ko sa inyo. So tara. So ito guys, i-block natin dito. Tapos lalagyan natin ng access valve yung kanyang discharge line. So pag pakakapitin natin guys yung aluminum at saka copper, gamitin nyo po ng flux kasi hindi yan kakapit kung wala yung flux. So pwedeng gumamit ng bronze rod, steel to copper. Pwede rin naman guys yung silver rod lang, tapos babaran nyo ng flux. Yan, tested ko na yun, marami na akong nabsubok. Okay naman, di naman naglilik. So guys, ito po yung aking ginawa, no. Yan. So naglagay ako ng access valve dito. Kaya yan, dito sa inlet ng condenser, tapos blinak ko yung outlet hanggang dun sa outlet ng condenser, yan, no. Yan, blinak ko dito banda. Yan. The same din guys dito ka sa kanyang suction line. Yung suction line, naglagay ako ng access valve, tapos yung sa dulo rin nito guys, blinak ko rin. Yan, para walang lalabas the pressure. Ayan. Okay, so ganun lang guys yung ating assembly. Ayan. So lalagyan na natin siya ng pressurize na natin yung system. So sa ganitong parang guys, makikita natin kung saan yung leak, nasa high side ba o nasa low side. So ayan guys, ipo-pressure na natin yung system. So pa-plug na natin yung ating pang pressure. Okay, so gamit kayo ng nitro guys. Wala kasi tayong nitro, kaya ito muna gagamitin natin habang di pa sinusoli yung sa atin. Yan, so plug natin. So open ko sa high side muna. So ayan po yung gauge, so market na siya. Pag sa high side, kargan ko at least 200. So ayan guys, so open lang natin. Oop. Oops. Okay. So sunod natin dito sa kanyang low side. Bilis. Yan o. Siap muna natin guys. So dito guys, pag bumaba, yan, ibig sabihin may leak. So yan guys, oh, hindi nagbago. Yan, so try naman natin dito sa kanyang low side guys. Ayan, so check natin guys kung may pagbabago dito sa kanyang low side. Kasi guys, dito kanina maabot siya ng ayan, 250, 200 plus. Tinanggal ko na pero walang nagbago. So ibig sabihin walang leak sa kanyang high side. So dito guys, ma-observe ko kanina kanargan natin ng mga 200 plus, pero ngayon after mga ilang minutes guys, bumaba na siya at bumababa pa rin, no? So ayan. So ayan guys, mukhang dito sa kanyang low side nagkaroon ng leak. Ayan, oh. Dito.
Yan. So, ganun lang guys. Pag-check, pag-trace ng kung nasaan yung leak na yon. Yan. So, bubble test din natin yung kanyang evaporator. Kasi nasa low side guys eh. May malamang andito sa evaporator yon. Kaya natin ititest or di naman kaya nasa kanyang suction line na mismo, no? So, ito. Wait lang tayo ng sabon. Yan natin. Kasi patuloy na bumababa yung gauge natin guys. Yan o. Check lang natin. Tsaka guys, wag masyadong damihan ng bubbles, no? Kasi pwedeng matakpan yung maliit na leak. Kung meron kayong spray bottle, mas maganda. Yan. Wala. So, ayan guys, pagka nahihirapan kayo sa ganito guys, meron pa akong i-share sa inyo na method na pag-leak test. Yan, so ilulublob natin to guys sa tubig, no? Para makita natin yung maliit, yung micro leak. So, ayun guys, pagka hindi kinaya sa bubble na leak testing, try nyo rin to guys, ilulublob natin yan dyan sa tubig para yung even yung micro leak, yung napakalit na leak, makikita natin. So, same lang guys, i-pressurize lang natin, no? Yan. Same lang yung presyoso kanina. Lagyan lang natin ng 150, okay na yun. So, ayun guys, so ilulublob lang natin sa tubig. Yan na, so meron na siyang pressured. Pressured na siya, no? So, lulubog lang natin dito guys. Para i-check natin kung merong sign. Check natin. Meron. Parang nasa suction line na mismo guys yung leak. Swerte. Dali lang. Palitan yung suction line at saka capillary, no? Baliktarin natin guys. Yan. So, gamit kayo ng mas malaking timba guys para at least madaling baliktarin. Yan o. So, ayan guys, linik test ko ulit yung kanyang suction line mismo. Yan o. Sinulit ko, no. Yan. So kanina nasa 160 yan, nasa 140 na naman. Okay, tapos yan yung suction line niya dito sa kabilang banda, kabilang side. Yan, same lang din yung ginawa ko, blinak ko yan. Yan, so na-block yan. Tapos steel, meron pa ring lumalabas na pressure, nababawasan pa rin yung pressure natin. So 100% guys, nasa suction line yung kanyang leak. Yan. So ayun guys, paplashingan natin yung system. Yan, so madali lang to guys. Kita ko lang sa inyo. So naglagay tayo ng access dito sa inlet ng yan, inlet ng evaporator. Dito natin papapasokin guys yung 141B o yung chemical, no? Ayan. So okay naman to guys. Kung wala kayong nitro, ayos lang, walang problema. Basta siguraduhin lang na i-vacuum ng maigi. Okay? So ito po yung pang flashing natin. So kukonect natin dyan guys. So ito yung flashing cylinder natin, improvised to. Yan, rado tayo guys. Yan. So ayan, guys, connect natin dito sa ating gauge. Tapos yun, panda rin natin yung ating compressor. So guys, dapat naka-gauge kayo, no, para matansya nyo yung papasok na pressure.
Ayan guys, oh. So ayun guys, no. So since compressed air yung ginamit ko, ito pambanlaw 134A R22 410. Yan, pwede yung pambanlaw. Yan. Ayun, katatapos lang mabanlawan guys. Okay, para makasigurado tayo. Yan. And so guys, yung naging problem, meron leak yung suction line. So ngayon guys, papalitan natin yung suction line nya. So ito po yung suction line. Okay, so papalitan po natin ito guys. So guys, ito yung ipapalit natin na copper tube, 1/4 na copper tube guys, no. So i-connect natin dito. Okay, so ayan guys. So tapos lalagay din tayo ng 1/8. Yan yung size niya, 1/8 na capillary tube. So hindi pwede na yung suction line guys yung papalitan kasi dapat magkatabi palagi sila. So dapat magkaroon ng heat exchange. Yan, so ito po yung ating capillary. So papalitan din natin guys. Okay, so dito maging aware lang tayo dito guys, no. Wala't bago, wala tong butas. So lalagyan natin ng butas. So ayan guys, no. Since wala tong butas, butasan natin. So ayan guys. Yan, ayaw mag zoom eh. Pero ayan, may butas na to guys. Ayan, nakikita nyo na. Ayan. Okay, so lalagyan natin dito. Aray. Ingat lang guys, no, kasi pwede tayong mapasok dito. Delikado yung trabaho nato, no. Pwede kayong mapasok. So pagka magdudugtong kayo guys ng capillary, at least 1 inch o 2 inch may get yung ilalagay nyong connection. Yan. So ito na siya guys. Na-connect na natin yung suction line, no? At saka capillary tube. So ayan na siya, nagdugtong. Dito. Yan. Yung sobra niya. So i-insert na natin to guys, i-install na natin yung pinaka evaporator na ito. Na meron nang napalitan na yung suction line. So ito guys, dito natin nilulusot yung bagong suction line, no. So ito tanggalin na natin to, papatayin na natin to. Okay. Since wala na itong gamit guys. Tapos ito, bubutasan natin dito. Dito natin padadaanin yung ano, yung bagong suction line.
Ayan, so guys, para makasigurado tayo, i-check natin kung nakahibok ng oil yung ng tubig yung compressor. So tatanggalin natin yung compressor, guys. Para i-check natin kung meron siya nakasip-sip na tubig. Kasi pagka nakasip-sip to ng tubig, masisira yung kanyang compressor. May sira yung insulation ng windings. So pag nasira yung insulation ng windings, guys, alam na, no? So yun na yung nagkukos ng grounded compressor. O di naman kaya pagka yung tubig na halos sa langis, nagkakaroon din ng kalawang dito sa mechanical section niya. So nag-i-stack up yung compressor. So mas maganda i-check natin kung nakahigop ng ng tubig yung compressor na ito, guys. Pag nakasip-sip to, guys, sakto makikita nyo kung paano mag-change oil. Pero sana naman hindi. So, check natin, guys, no, kung merong nahigop na tubig yung compressor na ito. So ayan, guys, medyo naninilaw, no? Medyo naninilaw yung oil natin. So may posibilidad, guys, na ito sip-sip konti ng tubig. Yan. So mag-change oil tayo, guys. So ayan, guys, lalagyan na natin ng marker para yun nga, doon natin karami yung lalagay natin. Plus yung natira sa evaporator kanina, mag-add lang tayo ng siguro mga konti lang. Okay. So guys, ito yung yan natin, 134A na pamalit natin na oil, no? So ayan siya. Okay, so pero siyempre tanggalin muna natin yung laman. Yan. Ito, bubuksan na natin, guys. Yan, so gaya nga ng sabi ko, guys, kung gaano yung karami yung tinanggal, kung alin yung dapat karami yung ibabalik. Yan. So dadagdagan ko lang konti, guys, kasi yung napunta dun sa evaporator. Yan. Yan, guys. Okay, so babalik natin, guys. Papasip-sip natin sa compressor, no? Yung oil na ito. So ganito po yung pag-change oil, no? Kanina tinanggal natin, nakita nyo gaano karaming tinanggal, ganun din yung babalik. Okay? So ayan, sa magpapahigop tayo, guys, dito sa kanyang suction line. Okay, ito po yung service line, ha. Yan po. Okay. So plug natin yung unit. Okay. So tatakpan po natin yung suction line para magkaroon ng vacuum dito. Pag di natin tinakpan to, walang vacuum, hindi magsasak yung suction line niya. Okay. So takpan ko yan. Tapos papahigop ko yung langis. Yan, so ito, guys, yung suction line kanina, tatanggalin na rin natin to, hindi na natin to kailangan, guys. Kasi ito na yung gagamitin natin. Yan, so nakapag-change oil na tayo, ibabalik na natin yung kanyang compressor. Yan. Yan, so ito, guys, magkakabit na tayo ng filter dryer, no? Siya. Kakabit natin dito. Yan. Tapos ito, guys, lalagyan ko na rin ng access pa dito para makita natin kung balance yung pressure.
So ayun po guys, no, na i-connect na natin yung discharge line, yung kanyang condenser. Yan dito papunta doon. Yun, na-connect na rin natin yung filter dryer. Okay, may access valve na rin dito. Pati dito yung sa service line may access na rin, no? Yan. Tapos yung suction line guys, ayan, no, yung suction line nya i-connect na rin. Yan. So na-connect na rin natin. Yan. So after natin may connect lahat ng tubo guys, di ba flashing natin kanina. Okay, so guys, siguro meron natirang moisture, yun yung tatanggalin natin. Okay, so ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung flow. Yan. So ito guys, pantanggal ng moisture para maganda yung lamig ng refrigerator nyo. Yan. At the same time, maganda yung pagka-system reprocess. Actually guys, ito yung sikreto ng magandang paglamig. Yan. So, tuturo ko sa inyo guys kung paano gamitin to. Yan guys, so ganito po yung paggamit ng flow. Okay, so buksan natin guys. Okay, tapos ito guys, plug natin. Tapos pasipsip natin guys. Yan, kalahati lang. Yan, so patayin natin guys. Okay. Yan, so kulang pa yata. Bigyan pa natin guys. Op. So yan. Okay, so nakita nyo guys, iplinag ko, pinahigop ko, nakahigop na siya sa evaporator. Tansya nyo, tanggalin yung plug. Okay, so ganun yung paggamit ng flow guys. Tapos na guys, do-brace na natin to dito para hindi masayang. Kasi mag-evaporate yung guys pagka medyo matagal na hindi nilagay. Yan. Pinangin na natin yung kanyang filter dryer. So mag-initial charge muna tayo guys. Check muna natin kung may leak. Ayan. So kakargaan natin guys kahit mga ano lang, mga 30 or para ma-check lang natin guys kung kung may leak yung system. Oop. Ayan, check lang natin. So sa ganitong way guys, makikita natin kung may leak. Minsan kasi nagkakaroon ng leak sa mga pinaghinangan natin. So check muna natin. Yun, so after natin makapag-initial charge guys, siyempre i-check natin kung may leak yung mga pinaghinangan natin guys. So gamit lang kayo ng bubbles, ng sabon. Okay, hindi masyadong mabula guys, no, para hindi matakpan yung maliit na butas. Kung meron, check natin. Check nyo yung parang bumubula-bula. Check natin nga. So pagka ganito guys, yung mga pinaghinangan na lang yung check nyo kasi nakapag-leak test na kayo kanina. Dito rin. Check natin. So yan guys, mukhang wala naman Ito rin guys. Tingnan yung filter dryer. So yan guys, wala. So ayan guys, pwede na tayo mag-vacuum, no? So yan, di pa nagbabago yan. At least meron man lang sanang konting changes pero hindi nagbago na. So pwede na tayong mag-vacuum. Okay, so guys, ganito yung pag-vacuum. So basic lang, no? Ito yung yellow hose. Yung yellow hose guys, pupunta dito sa suction line naman ng compressor ng vacuum pump. So yan po yung ating vacuum pump, no? Tapos yung blue,
dito sa yan service line ng compressor. Ito yan oh. Discharge suction service. Okay, so plug natin. Tapos i-open natin to guys. Hirap nang walang assistance, no? Nasa work. Ayan, so vacuum natin. Ayan, so pagka ganito guys, kalilit na system, lalo't medyo malalaki yung inyong vacuum. Kahit mga 15 minutes lang to guys, okay na to. So ayun guys, no? Magkakarga na tayo ng refrigerant guys, 134A. So i-open lang natin to. Ayan, so naka-open na guys. Ayan. Okay, so yung pagkarga guys, dapat dahan-dahan lang, no? So dito tayo mag-open sa kanyang low side. Dapat dahan-dahan lang guys. Kasi dapat hindi liquid yung papasukin natin. Ayan, so dahan-dahan lang. Lagyan muna natin guys ng 60. Op. Ayan guys, no? So dagdagan pa natin guys, kahit gawin natin 70. Ayan, so yun yung karami yung dilagay natin. Tapos pagka nakarga na natin guys, plug na natin yung unit, saksak natin. Yung saksakan nya, plug natin guys. So kinapitan ko siya ng clamp meter guys, no, para makita kayong tamang amperahe. So plug natin, tapos i-take note nyo lang guys yung manifold gauge natin, no? So plug ko. Ayan, so nakasaksak na siya. So yan, bumibirit na siya. So sa yung ano na ito guys, yung nilalagay natin ng PSI dito, at least 6 to 8 kasi guys pag lalo na pagka ganitong maliliit, pero yung nasa book 8 to 10 PSI, pero ako in-estimate ko lang, pero karamihan guys 8 to 10 PSI talaga, minsan 6 to 8, so depende. Tapos yun, magbe-base din tayo sa amperahe nya. So yun, bababa ko lang yung camera. Yan, so kung mapapansin nyo po guys, no, mababa pa yung discharge pressure. Tapos yun, no, yung karga nya. So magdadagdag pa tayo guys. So ito, naka-close na to dito. Yan, naka-close na siya. So yan, dagdag tayo. So yan, no, zoom ko lang. So tingnan nyo rin guys yung amperahe. Ayan o, yung clamp meter natin, mag-base din kayo dyan. Tapos syempre i-check natin yung lamig nya mamaya. Ayan o, so medyo tumataas na. Pabuti natin ng 150. So mababa pa, no? Yan, so guys, ayan o, nag-ice na yung inlet. Yan, yung inlet ng evaporator. Yan, nag-ice na siya. So mamaya guys, ay observe pa rin natin to. Check nga natin yung amperahe nya kasi, at saka yung karga. Mag-base din kasi tayo doon guys eh. Kulang pa guys, magdagdag pa tayo.
So ayan guys, check nga natin kung nakuha niya na yung mga pressure. Check natin yung karga. So ayan guys, 8 PSI sa discharge line. Yun, 150. Okay na yan. Tapos yung amperahe, check natin, no? 0.75. Check din natin guys yung freezer compartment niya. So ayan guys, ayan no. Yan, dami ng ice. Ayan. So ayan guys, makapal na yung yellow guys oh. Ayan, so okay na to guys. Wala pang isang oras to. Ayan oh. Nag-ice na siya. Silalim. Yan, nag-ice na rin siya guys. Tingnan nyo yan oh. Okay, so ganun lang guys yung system reprocessing. Napakadali lang. So maraming salamat sa panonood guys. So yun nga, pagka may mga katanungan kayo, mag-drop lang kayo ng comment sa ating comment section. Maraming salamat sa panonood.